I've heard their songs. Iba iyon sa mga kinakanta ni Wade noon. Ibang genre ang mga kanta ng Zeus sa Going South. Hindi ako makapaniwalang kaya niyang kantahin ang mga iyon kahit iba sa genre ng mga ginagawa niya. Nakangisi si Wade habang tinitignan ang isang lalaking kasama. Mukhang kasama niya yata sa Going South. Oy, Rina, kamusta? Bati ni Warren sa akin. O, okay lang. Napatingin ako kay Noah na ngayon ay nakasimangot. Rina, kakarating mo lang ba? Tanong ni Noah sa akin. Oo. Bakit ka daw maritso dito? Napalunok ako sabay tingin kay Corinne. Palihim siyang tumatango sabay turo sa sarili niya. Hinahanap ko si Corinne na nalaman kong nandito siya kaya sumulyap si Noah kay Corinne bago bumaling ulit sa akin. Settle down muna kayo. I'll just review the scores. Tsaka, yung Zeus, pwedeng umupo na lang muna kayo kasi nasa gitna kayo eh. Masungit na sinabi ng matandang babae. Nakita kong bahagyang tumawa si Wade at tinalikuran kami. Lika na Rina. Sabay hila ni Corinne sa braso ko. Imbis na isama niya ako kina Noah, ay hinila niya ako papuntang harap. Kung saan nandoon ang mga babaeng baliw na hiyaw ng hiyaw kanina. Bakit di mo sinabi sa akin itong tungkol kay Wade? Tanong ko kay Corinne habang nagsisigaw ang mga babaeng kasama namin. Di ba break pa? Tugtog naman kayo. Going South. Kahit isang kanta lang. Please. Sigaw nila. Sampol. Nadidistract ako sa hiyaw ng mga kasama namin pero nakatuon ang atensyon ko sa isasagot ni Corinne. Kung hindi ka lang masyadong primitive, sana nalaman mo nung papasikat pa lang sila. Visit din ng YouTube pag may time at gumawa rin ng Facebook pag may time. Measuring tip lang yata ang laging kaharap mo sa France. Umirap siya. Kailan lang sila sumikat? Obviously, matagal nang sikat ang Going South. Kaso nag-retire ang vocalist dahil inatupag yung pamilya niya 3 years ago. At nabigla na lang akong vocalista na nila si Wade. Mas lalo silang sumikat. You know, I've been there to their concert. Mga 2 ulit siguro. Laging hysterical ang mga fans. May nahihimatay. At siguro tignan mo rin yung internet. Baka makita mo kung gaano kasikat yung 4 na yan. At lalo na si Wade. Nasa lubong ko ang billboard niya papunta dito. It's obvious na sikat siya. Hindi na nakikinig si Corinne dahil kasama na siyang humiyaw nang nakita kong umakyat sa stage ang 3 sa mga kabanda ni Wade. Tumatawa sila habang pinagmamasdan kami dito. Swerte natin! Oh my gosh! Swerte natin! Sabay palabas ng mga kamera nila. Ako lang yata ang hindi gumagalaw dito. Nakanganga lang ako habang pinagmamasdang nag-aayos ang mga kabanda ni Wade. Iyan si Zach, yung may hawak ng gitara. Tapos yung isang inaayos ang gitara ay si Austin. Tapos yung drummer nila, bago rin yan, si Adam. Tapos syempre yung vocalist, si Wade. Narealize ko nga kung paano sila makakapagkustang histerya sa mga babae. Lahat sila gwapo. Si Zach na mukhang half foreigner. Si Austin na chinito at mukhang suplado. Adam na mukhang anak naman ni Adonis. At si Wade na maladyos ang kagwapuhan. Gusto ko na lang matawa. He's changed a lot. Sa aura at sa mukha. Kung noon ay magulo ang buhok niya, effortless, ngayon mukhang sinadya ng medyo magulo dahil alam ng kung sinong stylist niya na sobrang gwapo niya pag ganon. Para siyang laging bagong gising. At tuwing umingiti siya at bumabalandra yung dimple niya, naririnig ko ang pagbubuntong hininga ng mga babae sa paligid ko.
maging ako napapabuntong hininga. Wala nang kahit anong mensahe si Wade nang kinuha niya ang microphone kay Zack. Nagtatawanan sila na para bang matagal nang magkakilala. Sa bagay, 4 na taon din akong nawala at 3 taon na siya sa banda. Nagsimula ang kanta sa pagsasabay ng 2 gitara at ng drum. Ibang-iba talaga ang genre. Napalingon ako sa likod at nakita kong nakabidyo din ng iba. Bagong kanta to. Ani ni Corinne, sabay kuha na rin sa cellphone niya. Bumaling ako kay Wade na ngayon ay nakangisi sa mga babaeng kasama kong tumatalon at nag-hyperventilate na. Hindi na maganda ang kuha ng mga kamera nila dahil sa sobrang pagtatalon. Naitutulak ako ni Corinne at ng isang babae sa gilid ko dahil sa pagtatalon. Nakapermi lang ako habang laglag ang panga at nakatingala sa kanya sa stage. He can pull it off. Kahit na ibang genre sa kinakanta niya dati, kayang-kaya niya. Sa bawat bigkas niya ng salita, mas lalong nagpapakita ang dimple niya. God, I miss that dimple so much. At sa boses niyang nakakakilabot, para bang galing sa langit, malamig at nakakapawi ng pangamba. Tumindig ang balahibo ko nang unti-unti siyang ngumisi sa gitna ng pagkanta. Mas lalong naging hysterical ang mga kasama ko. Maging si Corinne ay panay na ang talon sa ginawa ni Wade. Gusto ko nalang pag-untugin ang ulo ko at ang mga pader dito. Kahit sa sahig gusto kong iuntog ang ulo ko. Nagsisisi ako. Nanghihinayang. Alam ko noon pa na hindi niya kailangan ang tulong ko para sumikat, pero nung nalaman kong ginagamit niya ako, sinaktan ko siya. Masyado akong nagpadala sa emosyon ko. Masyado akong naloko sa takot ko. Masyado akong mahina. Naiiyak ako sa sobrang panghihinayang. For sure, hindi na ako mapapansin nito. Sa ginawa ko ba naman sa kanya, hindi ko rin alam kung alin ang mas mabuti. Yung tratuhin niya akong cold o yung ngitian niya na lang ako na parang wala lang nangyari noon. Ako lang ba ang hindi nakamove on? Lumandas ang luha ko at agad ko naman itong pinunasan. Dahil basa ang mata ko, naging blurry ang paningin ko. Feeling ko, nasulyapan na ko ni Wade. Kinusot ko yung mata ko sa kalagitnaan ng paghihiyaw ng mga babaeng kalinya ko. Nakita kong napawi ang ngiti ni Wade at pumikit na lang siya habang tinatapos ang kanta. May part doon na puro gitara muna. Tumalikod si Wade at uminom ng tubig. Hindi na ulit siya ngumisi hanggang sa natapos ang kanta. With sexy ribas, face the camera please. Pero tumalikod na siya at nilapag ang microphone. May sinabi siya kay Zack at tinapik niya ang likod nito. Tumango si Zack at biglang umalis si Wade. Sa backstage siya dumaan. Ay, bakit umalis? Sigaw ng mga babae sa tumatayong drummer. Corinne, alis muna ako. Yung bagahe ko nasa labas. Dadalhin ko lang sa bahay. Ha? Ba't di ka nalang sumama? Hindi ko na siya pinatapos. Tumakbo na ako palabas doon kahit tinatawag na ako ni Liam. Hindi na ako nagdalawang isip pang hanapin si Wade sa buong building. Dahil sikat siya, siguradong may sasakyan na siya. Pero uuwi na ba siya? O may lakad ba siya? Lalabas na ba siya ng building? Hindi ko alam, basta dumaritso ako sa entrance para sabihin sa guard na kukunin ko na yung bagahe ko. Lintik. Dala-dala ko ito habang sinusuyod ang parking lot ng Mon Records.
Walang tao. Kung walang security guard ng parking lot, siguro magtatatakbo na ako sa kaba. Puro sasakyan lang kasi yung mga nandoon. Pero napatalon ako nang narinig kong tumunog ang isa sa sasakyan doon. Hinanap ko iyon. Malutong na pagmumura ni Wade, sabay sipa sa gulong ng sasakyan niya. Wade! Nabasag ang boses ko. Nabigla siya at bumaling agad sa akin. Rina! Ngumisi siya at kinagat ang labi. Nandito ba sa parking lot na ito ang sasakyan mo? Napatingin ako sa sasakyan niyang Benz. Alam kong may sasakyan siya pero nakakapanibago. Wala. Ang mas nakakapagtaka ay ang trato niya sa akin. Kumunot ang noo niya. Anong hinahanap mo? Sasakyan ni Noah? Sasakyan ni Liam? Tanong niya. Paano niya nag-agawang normal ang lahat kayong manghang-mangha pa rin ako sa kanya? Hindi pa maproseso ng sistema ko ang pagmaterialize niya sa harapan ko. Rina? Mas lalong nagkasalubong ang kilay niya. Masyado wata akong tumitig. Ikaw ang hinahanap ko. Sabi ko. Bumuka yung bibig niya na para bang may sasabihin pero tinikam niya ito at agad na nakita ko na naman ang dimple niya. Suminghap siya at tinignan ako ng diretso. Bakit? Matindi at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming dalawa. Nanghihina na ako. Nabitawan ko na ang bagahe ko sa sobrang panghihina. Dinig na dinig ko ang tunog ng puso kong ilang taon ko nang di narinig. I cannot find the right words. Sa nangyari noon, I'm sorry. Yung pagtataboy ko. Yun lang ba? It's okay, Rina. Wala na yun sa akin. It's been years. Kumirot ang puso ko. Sorry kasi sinaktan kita. It's okay, Rina. Hindi mo na kailangang mag-apologize. Matagal na iyon at nakalimutan ko na. Natigilan ako. Hindi ko alam kung bakit masyadong kumirot ang puso ko sa sinabi niya. Unti-unting nagbara ang lalamunan ko. Kahit sino naman siguro gugustuhin makalimot sa mga sinabi ko sa kanya noon. Hindi ko mapigilan ng paglandas ulit ng luha ko. Nalaglag ang panga niya nang nakita niya ito. Nanigas siya sa kinatatayuan niya. Pinunasan ko agad iyon. Gusto kong mag-sorry ulit pero hindi ako makapagsalita nang di humihikbi. Pinaypayan ko na lang ang sarili ko at naghintay na humupa yung sakit na nararamdaman ko. Humakbang siya papalapit sa akin. Intins ang bawat hakbang niya. Gusto kong umatras pero hindi ko magawa. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Doon ko nakita diretso ang mga mata niyang nag-aalab. Hindi ko alam kung bakit masyadong intense at mabigat ang pagtitig niya sa akin. Don't cry as if you haven't moved on na rin Bulong niya. Imbis na sabihin ko sa kanyang hindi pa ako nakaka-move on, mas lalo akong binalot ng sakit at kirot. Mas lalong dumami ang luha ko. Kaya naman umiling na lang ako. Umatras siya sa akin. Ginulo niya ang buhok niya at narinig ko ang pabulong na pagmumura niya. Wade? May biglang tumawag sa kanya galing sa likuran. Narinig ko ulit ang isa pang mura bago siya pumihit at tumalikod sa akin. Johnny! Tumawa siya dito. Sino yung kasama mo? Sabay silip ng Johnny na tinawag niya sa akin. Wala. Oy, iskop ba ito? Agad kong pinunasan ng luha ko. Nakita ko ang t-shirt ni Johnny at mukhang isa siyang reporter o writer ng isang magazine. Yes. Kasi doon, hindi Johnny. Kung ganon, ba't mo tinatago? Hindi ko pa nga tuluyang napunasan ang luha ko ay umalis na si Wade sa kinatatayuan niya at ipinakita ako kay Johnny.
Rina Elizalde, yung designer na anak ng mga Elizalde. You know her? Ah, need to foot ako ni Johnny. I'm sure pula ang ilong ko kahit napunasan ko na ang luha ko. Magpapagawa ako ng suit para sa awards. She's just my designer. Nagkibit balikat si Wade. Alam kong ginawa niya lang iyong excuse para wala siyang maging isyo. Siyempre, ma-heartbroken ang fans niya pag nalamang may girlfriend siya. Wait, so ibig sabihin wala siyang girlfriend? Oy, yung isa sa mga anak ng Elizalde? Wow, akala ko susunod na linggo pa babalik. Humiling ako. Napaagay. Sabi ko sabay sulyap kay Wade na agad nang nag-iwas ng tingin sa akin. Si Johnny, just no one. Yeah, just no one.